Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng chapter 11 ng Isaias. Verse 11 hanggang 16 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan, na ang mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat, at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Papauwiin ang mga nangalat na anak ni Juda mula sa apat na sulok ng daigdig. Napapawi na ang pagkainggit ng Israel at mapuputol na ang pagkamarahas ng Juda. Hindi na maninibugho ang Israel sa Juda at hindi na kakalabanin ng Juda ang Israel. Lulusubin nila ang mga Pilisteo sa kanluran at kasama nilang sasamsamin ang ari-arian. Ang mga bansa sa silangan, sasakupin nila ang Edom at Moab at susundin sila ng mga Amonita. Tutuyuin ni Yahweh ang dagat ng Ehipto at magpapadala siya ng mainit na hangin upang tuyuin ang ilog Euphrates. Ang matitira lang ay 7 maliliit na batis na tatawiran ng mga tao at magkakaroon ng isang malapad na daan mula sa Assyria para sa mga nalabi sa kanyang bayan. Kung paanong ang Israel ay may nadaanan nang sila'y umalis sa Ehipto. Mula verse 11 hanggang 16, yung aking natutunan. Mula verse 11 hanggang verse 16, andun yung pag-iingat, pagkilos ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi dito sa verse 12, sabi, magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin ang kanyang mga anak. Titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Papawiin ang mga nangalat na anak ni Juda. Yun. Sabi dito sa verse 12, titipunin yung mga anak ng hina Juda at ng Israel. Sa buhay natin, sa panahon na parang panahon na parang wala ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin ang Panginoon. Bakit ko nasabi? Dahil mula nung ako'y makakilala sa Panginoon, ano mang sitwasyon sa aking buhay, ano mang pagkakataon, masaya man ako, malungkot man ako, nasa panahon ako ng discouragement,
at nasa panahon naman ako ng kagalakan, lahat yun, kasama ko ang Panginoon. At patuloy akong nananampalataya sa Kanyang magagawa sa aking buhay. Patuloy akong naniniwala na patuloy siyang kumikilos sa aking buhay upang yung isang kabataan na sakit ng ulo ng magulang niya, ng kanyang lugar sa kanila ay mabago. At yung isang kabataan na nalihis ng landas ay unti-unting binabago. Yun yung aking pananampalataya sa aking buhay, na patuloy na kumikilos ang Panginoon. At kapag nangunguna ang Panginoon sa ating buhay, anumang pagsubok yung ating mapagdaanan, sa anumang sitwasyon ng buhay, lagi natin kasama ang ating Panginoon. At patuloy niya tayong sinusubaybayan. Sabi nga sa Genesis, sabi doon, kung di ako nagkakamali, chapter 15 ng Genesis, verse 28, lagi kitang susubaybayan at lagi kitang susubaybayan at lagi kitang papatnubayan. Lagi kitang iingatan upang maibalik sa lupaing ito. Tama ba? Genesis 15 verse 28. Hindi. Verse 28 pala yun. Sorry. Verse 28. Verse 15. Tandaan mo ito. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. Sabi dito sa verse 15 ng Genesis chapter 28. At yun nga, nabanggit ko na anumang sitwasyon ng aking buhay, anumang pagkakataon, malungkot man ako, masaya man ako, nasa panahon man ako ng discouragement, at nasa panahon man ako ng kagalakan, patuloy akong nananampalataya sa magagawa ng Panginoon. At patuloy akong naniniwala sa Kanyang magagawa sa akin. Kaya patuloy akong, alam mo yun, patuloy akong umaayon sa Kanyang kalooban. At magandang planong inilalaan niya sa aking buhay. Dahil dito sa talatang ito, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. Ano ang makikita ang aral natin dito sa verse 15 ng Genesis 28? Na anumang sitwasyon ng ating buhay, halimbawa nasa sitwasyon tayo na parang wala na tayong pag-asa talaga, kumbaga nasa tayo, discouragement, depression, anxiety, sikapin natin na lumapit sa Panginoon. Kasi yung halos karamihan ng kabataan, pagka nagkaroon ng problema, imbis na lumapit sa Panginoon, ay lumalapit dun sa mga tao na wala namang may dudulot sa kanilang maganda. Wala magandang maisasuggest na maitutulong sa kanilang problema sa panahon na may problema sila. Dapat
kung tayo man ay nasa sitwasyon na tayo may problema, dapat mas lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga merong church sa ating lugar para tayo ay, alam mo yun, makakilala sa Panginoon. Ha? Mabago yung ating pananaw, yung mali nating pananaw sa buhay. At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin patungkol dito sa aking natutunan sa Isaiah chapter 11, verse 11 to 16. At dito sa Genesis 28, verse 15. At yun, sa panahon na tayo ay nasa problema, dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong lalayo. Bagkus tayo ay mas lumapit sa Kanya. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng palaging pag-attend sa mga gawain sa ating mga churches na ating kinabibilangan. At yun, sana po ay muli naunawaan nyo po. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.